yun. That is your ideas, that is your thought. But ang plans ng Panginoon na dapat mong sundin, yun ang kapamaraanan niya. At diyan ka mag-i-increase. Diyan ka lalago. Diyan ka sa success. Amen? Sabi dito, His plans will become your plans and make those plans succeed. Amen? Ibig sabihin, magsasucceed ka dahil ang kapamaraanan ng Panginoon iba eh. Sa pamaraanan natin, ang pamaraanan natin kulang, ang pamaraanan natin ibang ways. Minsan sa negosyo, mayroong kapamaraanan na gusto mong kumita ng malaki, mangdaya ka. Parang ganon. Pero yung kapamaraanan, that's why nga sabi ni Pastor, dapat ang mga negosyante, pumasok kayo sa KB para malaman natin ang kapamaraanan ng Panginoon kung paano lalago ang business natin. Napatas at kikita ka ng malaki, invest ka pa sa kingdom ng Panginoon. Sabi, if something is not working, ang tagal ng ng slides ko Sabi, if something is not working, kung hindi nag-work ang mga planong iyon, ibig sabihin, hindi sa Panginoon yun. No, madali lang naman identify pag nag-works at naging maayos, nagfo-flow, ibig sabihin sa Panginoon yun. Pero kung hindi yun. Di ba? Commit all to Him and live according to His ways. Sabi, according to His ways. Kaya nga sabi natin, iba ang kapamaraanan ng Panginoon kaysa ating kapamaraanan. Yung kapamaraanan ng tao, limited. Ang kapamaraanan ng Panginoon, unlimited. Ganon lang yun. Ang result nito, this will be peace, this will be joy, there is be a contentment, this will be a success, this will be an overflowing, this will be success, in short. So ngayon, kung ang sarili mo, kinumit mo sa Panginoon, ang lahat mong ginagawa ay kinumit mo sa Panginoon, ibig sabihin nag-success ka. Ibig sabihin naging maganda ang buhay mo. Ibig sabihin na ay nag-overflow, nag-increase. You earn something. Di ba? So kung kumita ka at nag-increase ka at naging overflowing ka, naging abundance ka sa buhay mo, what next? Buksan natin ang Psalm 16. Psalm 16:12, sabi, what shall I render to the Lord for all the benefits to me? Sabi. Ano ang pwede natin i-render sa Panginoon kung ang lahat ng mga benepisyo na binigay niya sa atin ay nakamta natin? No? You try to think, siguro naman at the age, I am 52, napakarami ko nang nakuhang benepisyo sa Panginoon. Simula noon hanggang ngayon, napakarami na. Hindi ko lang minsan nakikita, hindi ko lang na-testify ang mga goodness at ang kabutihan niya ginawa sa atin. Kayo din, try nyo i-think kung ano ang kabutihan ng ginawa ng Panginoon sa buhay nyo. Ang tanungin ang mga sarili nyo, what shall I render to the Lord for all His benefits for me? Kasi yung mga problema, napakarami. Dumaan, mga pagsubok, obstacle sa buhay, napakarami. Pero pinabayaan tayo ng Panginoon? Hindi. Never ako pinahiya ng Panginoon. I want to testify. Ito nangyari something last January. Pero before of that, may nag-alok sa amin ng business na about transportation. Inalok kami. Sabi, bro, gusto mo ba pumasok ng isang unit, inuba, kailangan namin. Sige. Anong kitaan doon? Parang, siyempre, tanungan kami ng mag-asawa. Usap-usap kami. Sige bro, consult namin usap muna kami mag-asawa. Pero kinonsulta namin si Lord. Kasi commit all your plans nga to the Lord. Commit all your works. Kinonsulta namin si Lord, ng asawa ko.
Sabi ni Lord, sige. Sige. Kaya lang, wala kaming pera at that time. Pero pag sabi ni Lord na sige, di ba, hindi ka ba maniniwala? Although wala kang hawak, pero saan ka kukuha ng 20% of 1.6? Di ba, magkano inuba ngayon? Di ba? Saan ka kukuha ng pang-down doon? Wala ka namang pera. Pero yun nga yung questions namin ngayon nag-inquire kami sa Toyota. Sabi ni Lord, akong bahala sa iyo eh. Magda-doubt ka. Ang down namin, 20,000 lang, nagka-inuba kami. Praise God. Parang ang lungkot nyo. Nagka-inuba ka na, malungkot ka pa ba? So may pinasok kami na unit, ang mabigat doon ang monthly. So ang monthly ni Inuba, pinasok namin sa kami, kumikita. Diba? Doon na nagpo-flow. Thank you, Lord. So, ang pagkilos ng Panginoon, pag kinumit mo ang iyong desisyon, ang lahat ng iyong ginawa sa Panginoon, siya ang kikilos doon. Do not rely your ability. Do not rely your talent and mind. Nandiyan ang Diyos eh. Kaya lang, dumating sa point na, siguro nag-ooperate na mga 2 years, nagka-problema si Inuba na accident. Some of you knows that kasi naikwento namin. Na-aksidente. 6 months, walang biyahe. Tenga, nasa kasa ng Toyota. Sumasakit ang ulo namin kung ano ibayad namin monthly. Pero God is good, hindi naningil si Toyota. So that is another way na naman kapamaraanan ng Panginoon. Hindi kami pressure. Ngayon, paglabas ni Innova, naayos na, balik sa company, tuloy na naman ang biyahe. Pero never kami siningil ni Toyota. So God is good, di ba? Kasi kapamaraanan niya yun eh. Kung hindi niya kapamaraanan yun, wala na, hatak na yun. Kaya lang, umabot sa, hindi lang 6 months, umabot sa 10 months ang arrears namin. Never kami siningil ni Toyota. Pero sabi ko, huwag tayong magtiwala, baka ma-surprise tayo. Nandiyan na yung sheriff. Bigla na lang hatakin. 1 month eh, sino ditong 10 months na hindi nakakabayad ng bahay ng kung anong property nyo meron kayo tapos walang ginawa yung financial ginawa. Di ba hindi tayo dapat magtiwala? So, ibig sabihin, ang kapamaaran ng Panginoon, di ba? Express your love to the Lord because here's an answer when we call to Him. Di ba? Manalangin ka lang at tumawag sa Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Sabi nga ng Panginoon, kailan ba kita pinahiya? Kailan ba kita linagay sa alanganin? Oh? Kasi, yan talaga po. Pero at that time, habang hindi kami nakakabayad, sinisisi ako ng asawa ko. Sabi niya, sabi ko naman sa iyo, i-give up na natin yan eh. Kasi every month, nagdadagdag kami ng portion of money na kasi yung collection sa company kulang eh. So, ibig sabihin, nagdadagdag kami ng portion of amount of money para mapunuan yung monthly. So, pagod na siya kasi limited lang naman ang kita namin every month. Pagod na yung asawa ko, kadadagdag, may maintenance pa. So, saan kami kukuha? Wala naman ako, alam niyo naman yung trabaho. Trabaho ni Brother John, hindi naman ganun ka, Isang hamak lang tayo na, karpentero. Pero that is the talent of God. Amen? If we can recall how many troubles and sorrows already encountered and how gracious and compassionate the Lord has been to us. So yan na lang nire-recall ko. Grabe ang goodness ng Panginoon sa buhay namin, mag-asawa. Dahil dumating sa point, at that time kasi, ang isa pa to, ang kapatid ko nasa barko, tumawag sa akin, may problema siya. Hindi nakatapos ng kontrata, umuwi dahil na aksidente sa barko. So at that time, wala akong trabaho talaga. Dahil sinasamahan ko siya sa medication niya. Siguro from January to June, 6 months. Wala akong trabaho. Every weeks, pabalik-balik kami Maynila, Laguna, 3 times a week. So wala akong magawang trabaho. Pero alam mo, grabe ang Panginoon.
tremendous thing ang ginawa niya sa akin. Dahil, nung maksidente siya sa barko, may nakaklaim siya sa insurance. So, pagdating ng, anong months? June, si Inuba bayad. Sino magbibigay ito na lang, sino magbibigay sa inyo ng 1.5 million to pay Inuba? In full payment. 1.5? Sino magbibigay? Sige nga, kung i-wonder mo lang, balikan mo yung mga sitwasyon. Parang hindi makapaniwala. Ako hindi naman ako umaasa. Kasi gusto na namin i-give up ngayon kasi wala na yung pambayad. Pero ang goodness ng Panginoon, grabe, no? Sabi niya, pay when you able, ang collection sa doon ko ibabayad monthly. 1.5 cash binayaran namin sa Toyota. Bayad si Inuba. No worries. So, ibig sabihin, hindi kami nag-worry kasi hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Kanya yun eh. Pinagkatiwala niya sa amin. Sabi nga, remember the mercy and kindness and patience of God toward us. Yun na lang. Balikan, next slide po. What can I give to the Lord for all He has done for me? Yun ang tanong. Ano ang pwede kong gawin? Ano ang pwede kong ibigay sa Panginoon? What shall I render to the Lord for all His benefits towards me? Yan ang tanong. Tanungin niyo rin sarili niyo. Sa lahat ng nakamtan niyo, natanggap niyo sa Panginoon, ano ang pwedeng i-offer niyo sa Kanya? Amen? Next slide po. Balik po sa konti. There's no payment or reward that we can offer to God. Could pay Him back all the wonderful things that He has done for us. Wala pong tayong kayang pwedeng ibalik sa Panginoon. Hindi po natin kayang bayaran ang Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa atin. Hindi po natin kayang suhulan ang Panginoon sa lahat ng ginawa niya sa atin. Even the reward, sabihin mo, Lord, magbibigay ako ngayon ng 1 milyon. No? Para bukas, mayroon akong matanggap. Maybe. Pero sa ginawa ng kabutihan niya, lalo sa salvation, it's talk about salvation. Dahil na-save ka, hindi natin kaya bayaran ng Panginoon ng payment or any reward para natubos tayo sa kasalanan. Amen? So there is nothing we can do, but we can offer the sacrifices of praise. Wala tayong sapat na kakayahan na ibalik ang lahat sa Panginoon, pero what we can do is give a sacrifice of praise to God. What is that? What is that a sacrifice of praise? Next slide po. Hebrews 13:15 says, therefore by Him, let us continually offer the sacrifice of praise to God. That is the fruit of the lips, giving thanks to His name. Makapag-thank you lang tayo, makapag-salamat lang tayo sa Panginoon, makapag-praise lang tayo sa Panginoon, enough na sa Kanya. Kaya lang sometimes, nauuna natin yung mga trabaho, nauuna natin ibang bagay, walang ligtas sa atin dyan lahat. No? Paano tayo makapag-give ng praise sa Panginoon kung late tayo dumating? Diba? Praise and worship, tapos na. Late tayo dumating. We cannot manage our time. We cannot manage pag Sunday time. Paano pa tayo makapag-praise sa Kanya? Iyan nga lang hinihingi niya. Therefore, let Him us continually offer the sacrifice of praise with our lips. No? Makapagpasalamat, makapag-praise and worship, maisigaw lang pangalan ng Panginoon, enough na sa Kanya. Amen? Pero hindi pa natin magawa, mga kapatid. Pero kung balikan natin ang ginawa niya sa atin, wala tayong panama doon. Hindi nga natin kayang bayaran ang ginawa niya sa atin eh. Pasalamat lang, pagkanta lang, hindi pa natin magawa. Nakaganon ka lang. Nakaganito lang tayo. Parang ayaw pa natin mag-praise sa Panginoon. Step into the presence of God. Amen? Next slides po.
Sabi dito, sometimes our offering is an act of worship. Our offering is an act of worship. It's an act of obedience to God. It's an act of rendering our response to God. Amen? Sometimes our offering during praise and worship provides opportunity to respond. Opportunity to give. Opportunity to, pwede natin sabihin na payback. Dahil hindi nga natin pwede kayang bayaran ng Panginoon eh. But one thing na pwede nating ma-please ang Panginoon by our sacrifices of praise. But our offering to God each Sunday is an act of worship. Just like singing, confessing, dancing, shouting to the Lord. Just like, makita lang tayo ng Panginoon na nagpe-praise and worship sa Kanya. Masaya ng Panginoon eh. But our confessing without action is dead. Our vows without acting is dead. No? Mangako ka man at hindi mo nagawa, baliwala, patay. No? But, next slide po. When we choose to praise and worship in spite of storms, we honor God. No? In spite na nahihirapan ka, you need a rescue, you need a help of anyone, manalangin ka. No? Kumanta ka sa Panginoon, magpuri ka sa Diyos. Amen? And you keep growing. You keep increasing. No? At the time na nanalangin tayo, the time na kumakanta tayo, and the time na we are praising and worship to the Lord, lumalalim tayo sa presensya ng Panginoon. Amen? And the sacrifices of praises is put faith and trust in the Lord in action. No? Buksan natin sa Deuteronomy 16. All your men must appear before God and your God 3 times each a year of the place of the designates and the feast of the unraised bread, the Passover, and the feast of the weeks, and the feast of the boats. No one is show up in the presence of God empty-handed. No one is show up in the presence of God with empty-handed. Huwag tayong humarap sa Panginoon na wala tayong bitbit. No? Huwag tayong magdalo sa mga pagtitipon sa Panginoon na wala tayong dala. Wala tayong offering. Amen? No one is to show up in the presence of God and empty-handed. Each man must bring as much he manages. Okay? Give generously in response in the blessings of God and on your God. Alam niyo mga kapatid, sa nangyari sa aming mag-asawa, nung mabayaran ang Innova, 1.5, ngayon wala ng utang, hindi lang nagtatapos doon. Pating sasakyan niya, na may balance na 3 buwan, bayad. Amen? How God is good. Sinong magpapautang? Walang magpapautang sa iyo ng ganun eh. Pero pag ang Panginoon kumilos, it's a very wonderful. At hindi lang nagtatapos doon. At that time, hinatid ko yung kapatid ko sa Mindanao kasi may binili siyang sasakyan. Hinatid ko doon. So, tinulungan ko siya magtrabaho. Siguro mga 1 month mahigit ako doon. Sabi ko, Tol, kayo na lang magtapos nito, babalik na ako. Niya, sige. Pagbalik ko, sabi ko, ang laman ng wallet ko, 100 pesos. Sabi ko, hindi mo lang ako binigyan ng ng pambili ng pasalubong man lang. Pero hindi ako nag-demand. Nga, give me this, wala akong I never demand. Ako yung tao na hindi marunong mag-demand eh. Kahit na walang-wala na, hindi ako nagde-demand. Kahit sa asawa ko, hindi ako nagde-demand. Yeah, okay. Sige. Flight ako kwento sa asawa ko. Gabi kuya ko, hindi mo lang ako binigyan. Akala siguro may pera ako. After 2 days, John, yes, check mo account mo.
Pag-check ko ng account ko, 265,000. I'm not demand. But, lagi ko lang sinisik ang Panginoon. Ganon siya. Kabuti. If you are seeking, sabihin mo, Brother John, student pa lang ako eh. Ano ang ng student? Ano ang rule nyo? Seek to the Lord your study. Seek your Lord to the family. At hindi kayo pabayaan ng Panginoon. Ganon siya kabuti. At hindi lang nagtatapos doon. Grabe ang extravagance ng Panginoon. Hindi siya small God. She's a big God. She's a big God. She's a wonderful, hindi mo ma-express pag nasa Panginoon ka. Hindi siya kuripot. Big time siya. Amen? Hindi lang nagtatapos doon. Now, si 265, ayoko sana i-testimony kasi wala pa. Pero sabi ni Lord, di ba sinik mo na sa akin yun? Kinumit mo na sa akin yun? Testify. Testify. Ganito nangyari. Jubel is going to Australia because of 265. So Lord, wala akong pera pang tusto sa kanya. Sabi niya, di ba akong bahala sa iyo? I am excited, pero ang asawa ko laging nakasupport sa akin kasi wala naman akong sapat na trabaho para kumuha kung saang pera ng gagaling mga yan, puti kung barya-barya lang. Di ba? Pero God is good. Dahil ang lahat promises siya to eh. Hindi mo ipagbaliwala. Kasi sabi ko, Lord, gusto ko mag-testify na ang pagkilos mo ang nangyayari sa buhay ko. So walang show money. Magkano show money? 1.5. Saan ako kukuha nun? Ang pera namin, 200,000 lang para sa kanya. But God is moving. God is moving. So nag-enroll siya, international student sa Australia. By November 16, is going to start. And this October 4, she going to biometrics sa Australian Embassy. Good luck, Jubel. God is good. Talaga namang... Kaya nga sabi, ano ang pwedeng i-render natin sa Panginoon sa lahat ng ginawa niya sa kabutihan sa ating buhay? Anong i-render niya? Sabi na, no one can present. Sabi niya, no one can show up in the presence of God with an empty-handed. Hindi tayo pwede magpresenta sa harap ng Panginoon na wala tayong bitbit, na malinis ang ating kamay. Malinis na puso, pero may dalang bitbit. Amen? Must bring such he can manage generously response and blessing to God, your God. Amen? So, ibig sabihin, pag must, bibigyan po ka, next slide po. Pag sinabing must, ito ang sabi, must be commanded. Be commanded by God. Must be obliged by God. Must be required by God. Must, it is a condition and demand by God. Huh? Must, it is necessary, a necessity. Must is need and needful. Must means requirements ng Panginoon. No? Amen? Ibig sabihin, hindi pwede tayong hindi magbigay kasi requirements niya. Hindi pwedeng hindi tayo magbigay kasi commanded niya yan eh. Ibig sabihin, kung ang Diyos nasa puso mo, you need to follow. At ikay pagpapalain niya, don't worry, commit your works to God. At ang lahat ibibigay niya. Next slide po. Isaiah 43:19. Sabi dito, behold. Sabi niya, John, behold. Ibig sabihin, pag behold, we could God attention. Sabi niya, John, behold, I will do new things. Now it shall spring forth. Shall you not know it? Hindi mo ba nakikita? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Who is the wilderness? Me. You. Who is the desert? You. Me. Tayong lahat. I will make a road in the wilderness. Gagawa ako ng something na bago sa buhay mo. At gagawa ako ng daluyan ng pagpapala sa buhay mo. The rivers in the desert is you. Amen? Gagawa ang Panginoon ng bago.
the thing na ginawa ng Diyos sa buhay ko. I will never expect, well, everyone will catch this. Amen? Sana nakuha nyo ang message sa umagang ito. And this message will put in our mind and in our heart. Okay? This is the opportunity to give. This is the opportunity to render our service to Lord. Amen? May mga sobre tayo dyan sa ating mga kapatiran. Let's give. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa umaga ito sa iyong mga salita, na kung saan dinala mo kami sa tugatog ng tagumpay, Panginoon. Ang iyong pagpapala ay mapunta sa baliwala kung hindi ito ay bigay halaga, hindi sa iyong presensya. At maraming salamat, Panginoon, dahil our sacrifices and praises to you, Panginoon, ikaw ay maitaas, ikaw ay ma-honored, ikaw ay maparangalan, at ikaw, Panginoon, ang Diyos na tapat sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. Lord, palaguin niyo po ang aming handog, ang aming first fruit, ang aming offering, Panginoon, sa iyo. Mapasaya ka namin sa saglit. And Lord, ikaw po ang magbalik, siksik at diglig sa aming mga negosyo, sa aming mga tahanan. Panginoon, hindi niyo kami pagkukulangin, O God. Maraming salamat po sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Brother June. And there's more. Well, nakaka-excite po yung mga araw. If you will notice how God is moving and working freely to those whom really is wanting Him to work freely. Kasi ang factor lang naman yan kung pagagalawin natin ang Panginoon sa buhay natin eh. Minsan tayo rin naman ang pumipigil sa Kanya. It's the actions that we do that will tell if He can really move freely. So, very timely kasi yun yung share ni Brother June. So, connected ito, isi-share ko sa inyo ngayong umaga and I hope huwag kayong iilag, kundi kung tatamaan, sasapulin, absorb lang po na absorb. Okay, dahil alam naman natin, if a rebuke is galing sa Panginoon, may pagmamahal ito, ang pastor nyo nagmamahal din naman, kaya nangre-rebuke din. Okay? Sabi nga ng mga pastor sa pag-uusap namin, kapag ikaw ay nagsalita sa congregation at walang na-offend, hindi ka nagpapastor. Namumulitiko ka lang. Totoo yan. Kasi may mga pagkakataong mga tao nag-e-expect na kilitiin mo sila habang sila'y nandito. Pero hindi. Kailangan somehow maging hard tayo, kami, lalo na kami mga ngaral. Kasi we don't want just to please men. And all we wanted is to please God. If the word will become so strong and so sharp, let it be. Because that is the matter why the word has been given to us, to correct us, to change us from glory to glory. Okay? So, alam ko, katulad ng mga sinasabi ko ng mga nakalipas na panahon, na mga linggo,
Kapag nandito ka, para sa iyo ang mensaheng ito. Huwag mong ipatungkol ito sa iba. Dapat nandito siya. Dapat para sa iyo ito. Hindi. Para sa akin ito. Tama ba? Kapag tayo umuupo sa upuan, sa simbahan, ang in-expect po natin ay hindi tayo papangaralan para sa ibang tao. Papangaralan tayo mismo. Amen? So, I want you to just open up yourselves and let the Spirit of God really speak and help us to understand things from the Lord. Okay? We cannot use what we are receiving to rebuke other people. First and foremost, we need to rebuke ourselves. Tayo muna. Diba? Si Nora Honor nga, ako. Okay, wala na, wag na. Joke lang yun. Ako na naman. But I encourage everyone, no, as you open up yourselves before the Lord this morning, I pray that we will be able to see some changes really in our life. Again, hindi po ganong kadali na ikaw ay made ka agad. Pero hopefully, in the long run, we'll see ourselves really being changed. No, yung there are improvements. Thank God kasi si Brother June kanina sinishare niya about pagpunta ng late. Sabi kong ganon, masakit man pero totoo yan. Kasi how we treat our God, that is why the life that we are having is not the fullness of it, not the fullness of our God. Praise God that we have grace, but sabi ng Bible, don't use that grace as a liberty to commit sin. Okay? Hindi po ginagamit yung biyaya ng Panginoon para i-justify yung mga ginagawa po natin. We are supposed to be more serious with our Christian walk, our commitment to our God. Sa simbahang ito, wala naman tinitira sa late Pero nasa sa atin lang naman po yun. Pero ang buhay po natin dapat maging more responsible tayo. Again, hindi ko ina-expect ang lahat to just catch it so easily unless it is being pondered paulit-ulit and it is just coming into our system. I just need to change my ways. And if it happens, it is because God is really pulling and pushing us to do what is right. Okay, so today I want you to receive something from the Lord, and I'm after I shared last Sunday about push and pull, yung just say yes to God. Sabi ko, Panginoon, if the yes that I am saying to you is really yes, then I'm dead serious of doing the things that you want me to do. Tama, ano? Pag sinabi natin, yes, Lord, gagawin ko ang gusto mong gawin ko. At hindi ako nagdadalawang isip na gawin ito dahil alam kong hindi ako talo dito. Mas kapakinabangan pa nga ito pag nangyari sa buhay ko. So, if we really mean our yes, then the yes will really bring us rewards in life. And this is a follow-up, this message is a follow-up of what I have shared last Sunday. So, this is the text, Philippians chapter 4, verse 9. Sabi nga nun, the things which you learned and received and heard and saw in me, this do, and the God of peace will be with you. Nung ituring ni Apostol Pablo ito sa mga taga-Pilipos, alam naman natin ang karakter ng mga taga-Philippians. They are generous people. But being a generous person or a generous place still requires something. And dead serious si Apostol Pablo na i-address ito sa kanila. Actually, earlier dito, sinabi niya sa mga taga-Pilipos na be anxious for nothing. Oo, marami magaling kayong magbigay kasi kayo lang naman nagpapadala sa akin madalas Pero somehow,
Sa lahat ng ginagawa nyo, ang nangyayari, baka nag-iisip na kayo, nabibigatan na kayo. So sabi niya, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, let your request be made known unto God. So sabi niya, whatever is noble, whatever is true, think of these things. So, suriin natin lahat ng mga bagay. And then, he says these things to these Philippian people. The things now that you have learned, and that now you are receiving, and that now you are hearing, and that now you are seeing, please, do this. Because I really wanted that the God of peace is just taking over your life. So, the title of the message is this. Yan, ganda ng topic natin. Rules of engagement. Because there are things that we need to really be engaged in life. Because if we cannot engage, ang mangyayari, disengage. Tama? Yun lang naman eh. Kung hindi tayo in, out tayo. Kung hindi tayo going with the flow, we are against the flow. Okay lang yung nasa simbahan tayo, we go with the flow. Mahirap yun, nasa mundo ka, you go with the flow. Kasi sa mundo, we are going against the flow. But here, sa simbahan, we are supposed to go with the flow. There are rules of engagement. And next slide, sabi nga dito, the truth is this, people of God who do not look, think, or act like people of God have no value to God and His kingdom. This is the truth. Kung wala tayong pag-iisip, wala tayong pananaw, ang kilos natin ay hindi kilos ayon sa gusto ng Panginoon, wala tayong kwenta sa ating Panginoon. 2 talata yan sa Biblia, sa Gospel. Sabi ganon, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay kilala ko. Yun lang gumagawa ng kalooban ko, ang kilala ko. So dito pa lang, dead serious si God na tayong lahat ay maiayon sa kalooban niya at ang mangyari yung gusto niya. Kasi if we are pleasing God, the life that we are living will be pleasing as well. In spite of the hindrances and the things that we are thinking about, yung mga figuring out natin. But we know if we can just yield to God with everything that we are and who He is to us, then we can be of value to God and the kingdom. So this is the truth that we are not supposed to neglect or reject or even ignore. Okay? So as people of God, we are supposed to look like, think like, and act like. Ano ba ang tawag sa atin? We are the direct image of God. Tama? So pag nakikita mo ang kapatiran, sabi mo, imahe ka ng Diyos. Kahit na minsan na-offend ka, imahe ka pa rin ng Panginoon. Kasi walang perpekto. Pero again, kung nagsusumikap na makapangyari ang kalooban ng Panginoon, you are an image of God. So, that is the truth. And then, next slide, sabi nga, remember these things. Tingnan niyo po. Isipin niyo po ito. We are called stewards of the manifold grace of God. 1 Peter 4:10. Tayo po ay mga katiwala, mga manager ng mayamang biyaya ng Panginoon. So wala ni isa sa atin sabihin, ay, wala akong pakialam. I live as my own. And we know, as a believer of the Lord Jesus Christ, we have been made stewards. Katiwala po tayo. Sa ayaw at sa gusto natin, katiwala tayo. Kahit itong buhay na ito, hiram lang naman sa Kanya ito eh. Hindi naman pwedeng basta-basta lang ang buhay natin, kundi katiwala ito, anong gagawin natin, paano natin ma-manage ang buhay na ito. Pangalawa, we are tasked to be doers, and not hearers only. We are tasked. Ibig sabihin, tayo'y binigyan ng tungkulin para hindi lang makinig, kundi gawin ang ating mga pinakikinggan. So, alam po natin, James 1:22, that we are not supposed to be hearers only, but doers as well. So, hindi po tayo nagsisimba para makagain lang ng information, kundi magkaroon tayo ng revelation at yung revelation na yon magbigay ng transformation sa atin para yung ginagawa po natin ay hindi na katulad nung dati, ang pamamaraan natin yung bago na.
Kasi mga bagong nilalang tayo. Amen? Pangatlo, always remember this. Difficulties we face are countered by His grace. Lahat po tayo, meron tayong pinagdadaanan, pero lahat po ng ito ay binibigyan niya tayo ng kanyang biyaya, masaganang biyaya. Dahil hindi lahat ng pinagdadaanan natin ay kaya natin sa ating sarili, nakakaya lang natin dahil nandiyan dyan ang biyaya niya. 2 Corinthians 12 verse 9. So, dito sa mga talatang binigay ko sa inyo sa Philippians 4 verse 9, sabi ganon, yung unang part, next slide, sabi ganon, the things which you learned, received, and heard, and saw in me, this do. And what we can say here is that it is a demand. It is a demand for believers not to make light of our assignments to fulfill His will. Ibig sabihin, dapat hindi tayo pabanjing-banjing, pa-easy-easy. We are supposed to be dead serious in fulfilling the will of God in our life. We are not just coming to church and then after church, nothing more, nothing less. We are the same old people who comes in and the same old people who comes out. We are supposed to be changed because this is a demand for every believer na magkaroon tayo ng palo. Intentional tayo. Panginoon, binigyan mo ko ng instruction mo and I just need to follow these instructions from you. Because if I will not follow your instructions, I will be in big trouble in my life. Tama? Binibigyan niya nga tayo ng pamamaraan para ang kanyang kapayapaan ay mamayani sa ating mga buhay. So, it is a demand. It is not just something that we hear and we know and then nothing happens to our life. It is a demand for believers. Hindi dapat nating masyadong pag-aanin, kundi maging somehow bigyan natin ng weight yung ating pagiging Kristiyano. Alam niyo po ba yon? Ibig sabihin, I need to just be more responsible with this life. So mamaya, titignan po natin yung mga bagay-bagay na somehow, nasa na ba tayo sa engagement natin bilang Kristiyano. And the next slide is this. This is the reward. Sabi nga nun, and the God of peace will be with you. The best part. This is the best part of every part in my life or every part of every believer's life when we know that the God of peace will be with us if we are really heeding to His demands. Sure reward for accomplishing His will. And everyone who does the will of the Lord, yung mga sumusunod sa kalooban ng Panginoon, meron talagang gantimpala. At ang gantimpala, siyempre, kahit na anong nangyayari sa paligid, payapa ka pa rin. Dahil ang Diyos na yan eh. I remember sinasabi kanina ni Brother June, pwede naman mag-alala na eh. Pwede naman bumigay na. Wag na lang. Tutuloy pa ba natin ito para it's not working, it's not worth it as well. But when you know you are doing the will of the Lord and just continuously doing the will of the Lord and you are not stopping doing the will of the Lord, there is a sure reward. The peace of God will reign. You know for sure, He will take us to what we believe. Dadalhin tayo ng Panginoon doon sa pinananampalatayanan natin. Sinabi ng Panginoon, pagpapalain kita, bakit ka bumibitaw? Na alam mo namang malapit ka na, bumitaw ka pa, nasan na ngayon? Back to zero, parang snake and ladder lang yan. Naglalaro ba kayo noon? Nagda-dice ka? Ha? Hindi mo naabutan yun. Ano na, Nintendo ka na yata. Ako Game & Watch pa lang dati. So there is a sure reward for accomplishing His will. Now, I want us to somehow refresh ourselves. For the past, tama ba to? 11 months. 11 months na. Ito ang gusto kong makita niyo. Ito, anong dapat natin examine? Next slide. Sabi nga nun dyan, ito po yung theme natin eh. Okay? The 10 months ng year 2023, pero this was still started last year, November. Step up for a greater testimony. With this,
pwede nating i-examine yung mga sarili natin. Is it a fulfillment or a failure? Only us can answer the question. Kaya nga, how do we fare? Tama. Ano ba yung nangyayari sa akin? Paangat ba ako o lalo pa akong lumulubog? Am I really stepping up? Or there are so many times I'm stepping down? Tayo lang po makaka-determine kung ano ang ating kalalagayan. How do we fare? That is why I want us to just re-examine everything. Dahil last Sunday while I'm sharing, sabi ko, Panginoon, if truly I've given my life to you, I will be somehow having more fulfillments in my life. And it's true. Ang dami na akong masasabi, sabi kong ganun, Panginoon, small testimony, big testimonies are really manifesting and true. So how do we fare? That is why today, I'll be sharing with you some things that will help us to be engaged with more. We just need to refresh ourselves. So these are things that I wanted us to somehow reconsider or re-examine or reassess. So next slide tayo. Yan ang tanong. How is our engagement? How is our engagement? So, unang-una sa salita ng Panginoon, His Word. When our minds are resting, okay, ito yung pag-refresh na ating mga sarili. When our minds are not occupied, what thoughts are coming? Kayo lang po makakasagot nito, tayo mismo. Kapag tayo'y walang masyadong ginagawa, ano yung mga pumapasok sa ating mga isipan? Are the thoughts that we are thinking, are the thoughts from the Word of God? What are being magnified? Ano ba yung napapalaki? Pag tayo may mga sitwasyon, napapalaki ba ang salita ng Panginoon o yung mga problema mismo natin? Ano ang epekto ng salita ng Panginoon sa atin? Is it just a suggestion? When we come to church, when we hear the Word, ito ba'y suggestion lang? Or something that we know it will bring so much life in me if I will just take heed? So, what is how is our engagement in the Word of God? Are we really engaged? Kaya nga, this coming anniversary natin, I will have a word from the Lord. Actually, merong tayong speaker, pero the word of the Lord came to me and just asked me to just do it church-wide. Gagawin po natin. And I hope and I pray that all will be able to follow through. It will be church-wide, and the program is already set. And we have talked about it sa meeting po namin, how we will really campaign that everybody will be engaged in the Word of God. Okay, so come our anniversary Sunday, we will be doing a different one because given naman yun, meron tayong kakainin, merong pagkain na i-distribute, pero physical yon. Pero mas more, syempre, papasok tayo sa pangatlong taon, gusto kong mas busog tayo spiritual. Amen? Sabi nga nun sa Proverbs 4 verse 20, my son or my daughter, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. How we really are engaging in the Word of God. Are we really paying attention? Are we really turning our ears to His words? Or the words that we are hearing today are not too interesting to us. Yung mga salitang napapakinggan natin ay parang baliwala at ang nangyayari, pasok dito, labas sa kabila.
Is the Word of God really taking over this life as a believer of the Lord Jesus Christ? Or asa pa rin tayo sa mga preacher, wala tayong personal na touch sa Word ni God. So that is why we will do it next sa ating anniversary Sunday. We will have a campaign for this. So, how is our engagement in the Word? Nasaan na po tayo sa salita ng Panginoon? And then, secondly, how is our engagement with His Spirit? Are we really engaged in the Spirit of God? To which you and me have become His temple. Ikaw at ako ay templo ng banal na Espiritu. Anong ginagawa natin sa banal na Espiritu? Siya ba ay tau-tauhan natin? Siya ba ay tinatawagan natin, Holy Spirit, gabayan mo nga ako dito, tulungan mo nga ako dito, dalin mo nga ako sa salita ng Panginoon? Are we really engaged in the Word of God, on the Spirit of God? Is He really alive in us? Is He fully in the course of our believer's life? Baka mamaya out of course tayo. Dahil ang gusto lang natin, yung gusto lang nating madinig sa Panginoon. Choosy tayo, kaya pag nagbukas tayo ng Biblia, Lord, bigyan mo ko ng salita mo. Para kang nanguhula, Lord, yung salita mo ngayon. Sana kung ginagawang ganun eh. Minsan, palagi lang nakasarado ito. Mas marami pang bukas ito. Mas marami bukas ito. Na tayo? Technical, digital na. Nawala na yung spiritual. Masyado ng digital, technical, pati ang spiritual, gustong i-incorporate sa technical at digital. Wala na ba yung virtual, minsan virtual pero wala na ba talaga yung physical? Do we have our own copies of the Bible? Mamaya, nakatabi na lang yan kasi puro na nga tayo cellphone. Kaya marami ngayong nakasalamin. Wala akong against sa mga nakasalamin, ha? Sa totoo lang, factor ito, nagsalamin si Sister Jerry. Wala akong against sa nakasalamin, ha? But again, we know the effects. I have asked God for this. I have nag-wear din ako ng salamin for more than 2 years. Almost 3 years, I think. Sabi ko, gwapo ko pala kapag nakasalamin, ano? Sabi ko lang yon. Pero nireview ako ng Panginoon. Sabi, hindi ko kalooban yan sa'yo. Gwapo ka nga, pero wala ka naman talagang mata sa salita ko. Sinabi ng banal na Espiritu, pagagalingin kita. Tatanggalin kong salamin sa mata mo. Kahit maliit yan, lilinaw yan. And I asked God for that. God, I know you don't want me to wear this anymore. And I was rebuked by God during that time that I was just too eager. Kasi yung technology era na tayo. Everybody is having their own gadgets, their own phones, right in their own hands. But God has rebuked me. Would you like to go back to this physical Bible that you have? Kasi di ba, minsan bibili tayo ng Biblia, yung malalaki ng print, no? Kasi large print, siyempre, hindi mo masyado makita. Pero, alam mo, lahat kasi nahihingi sa Panginoon eh. In the Spirit, you ask the Spirit, enlarge every print in the Bible as I read it. And God did it. Nagtaka ko one time na nakasalamin ako. Sabi ko, Panginoon, bakit parang mas lalong nahirapan akong magbasa? Knowing farsighted ako, nakikita ko kahit malayong-malayo, nababasa ko, nandoon sa malayong yun, nakikita ko yung pangalan na, SMP. SMP. Nakikita ko pa yun doon sa malayong-malayong yun. Nakikita ko pa yung nakasulat doon. Kita ko pa yung bundok doon sa malayo, pati yung windmill sa Pililya. Nakikita. Joke na.
Joke na. Sobrang liwanag. Ano? Parang mata ni Superman. Kayo no, masyado kayong paniwala. Hindi, pero as in when I ask God and the Holy Spirit reveals to me that I just need the Spirit of God to help me with my situation. And He arrested my eye and returned my sight, the normal sight. So I was not using any glasses anymore. So yun nga, dinil lang ko ni Lord. Again, I'm not rebuking everyone wearing glasses, but we can ask the Lord to take away the glasses. If you believe, if we believe. Tama? So, alam mo, isang magandang patotoo yun, ano? Sa simbahan, wala na nagsasalamin. Hindi, totoo yun. Patotoo talaga yun eh. Kapag sa simbahan, lahat maliwanag ang mata, patotoo yun na ang Panginoon nagbigay ng liwanag sa mga mata, ng linaw. So is he really in the course of our life, a believer's life? Sabi nga nun, Galatians 5:25, since we live by the Spirit. This is the era, the generation of the Spirit of the Lord. Let us keep in step with the Spirit. How do we engage? How are we engaging in the Spirit of God? Is He really the one guiding us? And are we really keen on getting instructions to the Spirit of God so He can bring us back to the Word? So, let us just rethink, okay? Reconsider these things. Number 3. The third point is this. How are we engaging in our prayer life? Paano yung buhay pananalangin po natin? Do we really talk to God consistently? Or are we just assuming that we have talked to God but it was all in the mind? Alam nyo, walang unspoken prayer. Every prayer must be spoken. We need to be open with our God since He is our Father. Wala tayong dapat barrier. The thinking that we think should not be a barrier for us to speak to the Lord, to our God. So do we really talk to God? The prayer life, is it really alive in us? Nakakausap ba natin siya palagi? Baka mamaya, iniisip natin, nakausap na natin siya kasi nag-uusap tayo sa isip. Okay? Isip-isip. God wants to hear us. Remember po, ang mga anak natin, kapag hindi nagsasalita, nababother tayo, di ba? At wala tayong magawa kung anong dapat natin gawin para sa kanila. Hanggat hindi sila magsasalita, wala tayong magagawa. Ganon din ang Panginoon natin. Kung hindi tayo magsasabi sa Kanya, wala siyang gagawin. Gaano tayo dumalapit sa ating Panginoon? Are we really dead serious in talking to God every day in this life? From the rising of the sun till it sets down. Our prayer life, James 4:2, sabi nga nun, you desire but do not have, so you kill. Desperation. You covet, but you cannot get what you want, so you quarrel and you fight. You do not have because you do not ask God. Yung somehow, minsan assuming. Magaling tayo sa assuming eh. Naisip ko na to eh. Ba't hindi natin execute? Ba't hindi natin naisabi sa Diyos? Kung nabanggit natin sa Diyos, yan, settled yan. Amen? Ganun kasi si Lord eh. Hinihintay niya lang magsalita yung mga anak niya sa Kanya. Hindi ko alam kung anong meron sa atin, but do we really have, yung pipi nga nakakapagsalita sa Panginoon eh. Tayo pa kayo may boses. Hindi naman minamalit ang bawat isa dito. Hindi naman manganganta. Kahit may ubo, nakakapagsalita pa rin, di ba? Minsan nga, kung kailang inuubo ka, daldal mo pa rin. Di ba?
Katinalalamunan ko, kwento pa rin ang kwento. Kala ko makatilalamunan mo. Hindi, nare-release yung bacteria kasi. Pinapasa mo yung virus mo sa iba. Well, how are we engaging in our prayer life? Do we really are talking to God? Nagsasabi ba tayo sa Kanya? So, another one is this. How are we engaging in our sufferings? In sufferings. Sa mga hinaharap nating mga pagsubok sa buhay, sa mga challenges po natin. Are we handling the challenges well? Or are we doing it by our own? Kasi magaling tayong gumawa ng we are trying to figure it out, di ba? Kasi somehow, pag umiidad ka na, somehow, ganun ang nagiging pananaw mo sa buhay. I can figure this out. Hirap ka na, hindi ka pa tumatawag sa Panginoon. Are we handling the challenges well? Are we humble enough to say, God, I cannot do this by my own. I need you. Sufferings are staying to be a suffering because we don't really let it go and let it be resolved by God. Lahat po tayo may pinagdadaanan, may mga challenges po tayo. How do we handle our challenges? 1 Peter 4:16, sabi ganon, however, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Bakit? Kasi minsan, ang suffering natin, kagagawan natin eh. Dahil hindi tayo nagtitiwala sa Kanya sa mga pinagdadaanan natin. We suffer as a Christian, but it's not bearing the name. Kasi if we are bearing the name of God in our life and we see Him really at work in us, then again, ang sufferings po natin is well taken care of. Nare-resolve ka agad. Another one, are we engaging well in our anger management? Baka ngayon naiinis na kayo sa akin, ang tagal ko mag-preach. Anger management, how are we engaging? Masyado ba tayong mabilis mag-flare up? Kaya nga dito, is forgiveness easily given? Mabilis ba tayong magpatawad? Or ang tagal natin makalimot? Ang tagal na nang ginawa sa atin, paulit-ulit pa. Alam nyo, sinabi ko sa asawa ko ito pag paulit-ulit ang kwento, nare-refresh ito. Kung pinatawad mo na, tapos na yon. Sarado mo na yung libro. Dahil ibang chapter na itong kinadaanan natin, iba na itong buhay na itong tinatahak natin, ito'y buhay na gusto ng Panginoon. Hindi na ito yung buhay na dapat dinidikta pa ng mga nakalipas na panahon. Anger management. Are we still angry with life? Galit pa ba tayo sa buhay? Ang dali-dali nating mag-burst into sama ng loob, ganyan. Are we practicing what? Reconciliation or confrontation? And I just wanted to remind everyone, we are all given the ministry of reconciliation. We are all agents of reconciliation. We are not agents of division. We are not agents of strife. Okay? Hindi tayo tinawag ng Panginoon para manira ng buhay ng ibang tao. Tayo tinawag ng Panginoon para mapagkaisa tayo kahit na may pagkakaiba tayo. So, anger management. Do we really engaging well with our anger? Sabi na Ephesians, di ba? Be angry and sin not. Let not the sun go down on your anger. Pag tayong babaan ng araw o lubugan ng araw sa ating mga galit, baka mamaya may mga bit-bit pa rin tayong mga galit sa nakalipas na mga pangyayari sa buhay natin. Basahin niyo yung Matthew 5:21-26. But I wanted us to see Hebrews 12:14. Basahin ko po itong Hebrews 12:14. Hindi ko po nilalagay lahat sa slide kasi ang haba na ng slide eh. Napapagod na yung daliri ko. Kakapindot. Dalawa lang naman kasi.
Hebrews 12:14. Tama ba? Sabi nga, pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Kung palagi kang galit, tayong galit, hindi natin makikita si God. Black na black siya pag galit na galit tayo. Ah? As in, alam niyo ba yung ang laki ng wall? Hindi natin mamasdan ang Diyos natin, kagandahan ng Diyos natin. Lahat, kasi pag galit ka, lahat pangit eh. Pati ikaw pangit. Dahil totoo yan. Kung hindi tayo marunong mag-manage ng ating sama ng loob, wala tayong aasahang kagandahan, puro kapangitan. Paulit-ulit ko ito sinasabi, pag galit ka ba, lahat maganda resulta? Hindi, lahat basag, sira, walang mangyayari. Kaya how do we engage? How are we engaging in our anger management? So let us just learn from this and be refreshed with this. And another one is that, the last one is, how are we engaging in a good testimony? Are we just that so serious to always gain good testimony? That whenever we are in this position, in this place, am I coming out having good testimony with this? Alam nyo, since I'm a part of Radyo Binyan, I see to it that I will never come there late. Kasi 4 o'clock yung aming program eh, 4 o'clock. So, I will always be there 30 minutes before or minsan an hour before ng program. And I will be there just conversing, communicating with people there. And somehow, yung mga times na nandoon ako, siyempre hindi maalis bilang pastor, yung attention, yung namamagnet mo yung mga tao into opening up situations in their life, and then you can declare to them the word. Sabi ko, tingnan mo nga naman, if I have been so slack in what I'm doing here, I will not have this good testimony. Yung kasama ko sa radyo, he opened up something so serious with regards to the condition ng kanyang wife. Hindi pa kami nagsisimula, I'm ministering to him. So I ministered and prayed and declared the healing power of our God to touch the body of his husband, of his wife. So after 2 weeks, na nag-testimony siya. Nag-send muna siya sa akin ng message, Pastor, I'm just so grateful and praising the Lord. Dahil benign yung nakuha sa kanya sa test. Tapos, slowly but surely, she is recovering. Kasi nung una, siya yung naging paa, naging kamay, naging katawan na rin ang asawa niya dahil binibitbit niya kahit saan. Pero now, on the way to recovery, and I'm praying na everything will be well with her. And declaring, alam nyo, hindi lang siya, pati yung aming tech team doon, pati yung mga nag-aasikaso na painumin kami ng maraming kape doon. Sabi ko, Brad, sa susunod, pag nagtimpla ka ng kape, huwag mo ibuhos ang isang buong supot. Kasi pag inom mo gumuguhit yung pait eh. Alam mo ba yung sa utak mo, puro pait yung nararamdaman mo? Nilagyan mo na ng maraming asukal, pait pa rin ang ibabaw. Sabi ko, Brad, sigurado to mamayang gabi hindi ako makakatulog. Pero sabi niya, Pastor, kasi na-excite lang ako dahil galing sa ibang bansa yung kape. Kaya binuhos ko lahat. Pero somehow, nagkaka-openan and in the end, testimony.
testimony. Sa mga pulis, sabi ko, nung una, kala ko, aloof sila kasi they have their religion. But right now, everything becomes open. They are opening up themselves. Meron sa kanila yung misis ng anak, meron sa kanila nagbakasyon. Alam niyo ba yung nagpapaalam, nagsasabi, nagbubukas ng kanilang buhay. Alam niyo ba yung pag ganon, nakikita natin na we are now planting good testimonies. Are we really engaging in a good testimony? What are we planting in the lives of people around us? Sabi nga nun, be reminded, salt does not release saltness is useless. Light that is covered and hidden is also useless. Ikaw at ako may responsibility na ang buhay na ito ay hindi manatiling takip, kulob, hindi ma-recognize, at hindi malasahan, at hindi maamoy. And God wants us to have testimonies after testimonies. How well are we engaging with these things? And I'm praying that all of us will just learn the ways of God and really be serious in performing, applying, accomplishing the will of the Lord. Because one way or the other, alam natin kapag tayo performers, palagi tayong may rewards. Remember what we have spoken kanina, yung word Philippians 4:9. The things that you have learned, received, heard, and saw in me, this do. Again, may D-O yan, D-O, do. And the thing that we will be receiving is God of peace will always be with us. Matthew 5:13-16, sabi nga nun, you, us, are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? Pag nawala na ang lasa ng asin, wala na po yan. Tubig na lang yan. It's no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You and me, us, are light of the world. A town built on a hill. So ibig sabihin, lahat po tayo nakaangat. That is why palaging ang born again pansinin. Kahit hindi po tayo nagsasabi, somehow merong liwanag, literal na liwanag may nakikita sa atin dahil si Jesus nasa sa atin. We cannot be hidden. We cannot be covered. That is why, sabi nga nun, verse 15, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Nagbukas ka na lang ng ilaw, bakit tatakpan mo pa? Instead, they put it on what? On its stand, and it gives light to everyone in the house. And then, sabi nga nun, in the same way, let your light shine before others that they may see your good works, your good deeds, and then we give glory to the Father in heaven. Amen? So I encourage you, I encourage each and every one, these are rules of engagement. How do we fare? Are we really engaged in our God daily? Sabi ko nga, itong gagawin natin sa ikatlong taon natin, somehow, may kaba talaga sa akin kasi may mga malaking question marks eh. Yung mga what if. What if these people will not follow? Alam niyo ang comfort ni God sa akin, those who will follow, they will see me. But those who will not have of me in their life. May kaba, pero may excitement. But the enemy is dead serious to stop all these things. But I'm dead serious to follow the lead of the Lord. If the Spirit tells me to do this, I will do this. If this will benefit everyone, then I will do it. I will do it. God, whatever it takes for me to do it, I will do it, God. Gagawin ko. Kasi
doon sa pamamagitan lang noon, matutulungan ko po ang bawat isa na umangat sa buhay. Hindi lang buhay pananampalataya, hindi, kasi sakop na yun eh. Pag buhay pananampalataya, umangat, buhay natin talaga iangat. So this is the prayer that I'm praying for everyone. Hallelujah. Dear God, knowing that I belong to you, help me by your grace to follow your ways. The task may seem impossible, but today let me follow Jesus with all my heart, learning his heart, following his pattern, loving you, and loving my neighbor, and succeeding at something that is impossible for me in my own strength. It would be hopeless without Jesus and the help of your Holy Spirit. But with him, I have a shot of doing it. As I engage in doing your will, the greater you will take me through. Your peace, God, will be my reward to keep me forward. In Jesus' name, amen. I hope you got something from what I'm sharing. You can go back. Na-share yung yung slides na to sa chat group natin. But if you wanted to hear it again, you can go back to our Facebook page or our YouTube channel. Kung hindi pa kayo nagpa-follow, follow naman. Paluin ko kayo pag hindi kayo nag-follow. Joke lang po. But I'm giving this to everyone for us to gain, not to lose something. It is a gain for us. Because I believe it's about time for us to really grow. Grow, 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 grow. Ang 3 taong bata, nakakapagsalita na, nakakatakbo na, nakakapagrason na, nakakakanta na rin, nauutusan mo na rin. Sa simbahan natin, dapat ganun na. Yung nakakaunawa na. Dati kasi, yung mga ganong taon, parang ang hirap pa, no? Oo, may supervision. But you know, nandun na yung joy kapag yung 3 taong anak mo, nautusan mong bumili ng toyo, bibili ng suka. Na marunong tumawid, marunong kumaga, nag-iingat. Careful. Kasi, oo, makulit, malikot. Pero yun yung yung buhay na bata eh. Tayo 3 taon, dapat buhay na buhay. Ibig sabihin, on the go tayo. Whatever it takes, we will do it eh. Kasi ang 3 taong bata, patalon mo, tatalunin niya, basta nakaabang ka eh. Tama? Hindi magdadalawang isip yan. Basta kilala niya yung sasalo sa kanya, pupunta at pupunta yan. And I hope we are in that, kumbaga nandun tayo sa development na yon. And I'm grateful to the Lord kasi we are all growing up eh. And I don't want to see we are just growing up and seeing a lot of new things here. Hindi po sign ng growing up yun. Ang growing up talaga yung ikaw mismo. Tayo mismo. Kaya kung babalikan natin yung Philippians 4:9, the things that you have heard of me, learned of me, saw in me, receive in me, this do. And the God of peace will be with you. Amen? Tayo po tayong lahat.
things that we will be doing after this month will tell what we will be on the next coming year. Ang lahat ng ito yung preparation. And if these things are being opened up to us, and we have really received it, tinanggap talaga natin yan. And then we are keen on doing it. Kung nakikita natin, dahil alam naman natin, lahat naman nakikita natin kabutihan ng Panginoon ngayon eh. Hindi po isolated cases ang kabutihan ng Panginoon. Araw-araw mabuti siya. So all we just need to do is just follow. Do His will and never turn our back. Because those who will turn back will be at a loss. Take this as a warning. Because those who will stay will gain. And those who will be losing their sight, doing the will of the Lord, will really lose. So I pray that we will just stay. Sabi ko nga, yung gagawin natin, it will be church-wide, but it doesn't mean that if you will be in other places, you will not do it because you are exempted kasi nasa malayo ka na. But I'm believing that it will be a continued process that we will go through as a church. And it is a guarantee if we just follow the instruction. Talagang makikita natin how we all will break walls, will have breakthroughs in our life, and will not be losing a battle, but always winning. So I encourage you, church, ito yung panahon na yakapin natin kung ano itong mga pinupukol sa atin. Di ba? Pag pinupukol, saluhin mo lang ng saluhin. Kung hindi naman yan durian, pag durian, pinukul ka ng durian. Pag sinalong mo, magsusugat ka. Pero pag kinain mo, masasarapan ka. Hindi, di ba? Minsan, parang, masakit eh. Mahihirapan pa ako dyan. Magbubukas pa ako. Pag umamoy, wagas. Pero pag kinain mo, wagas din naman. Sino man nakain durian dito? Ayan, sarap na sarap yung mga taga Mindanao dito. Pero masarap naman talaga siya. Una sinubukan ko, sinubukan ko candy lang eh. Tapos, patikim-tikim. Kasi ayoko nga ng amoy eh. Minsan, ganun din sa buhay, parang unpleasant yung nangyayari. Pero sa totoo lang, pag hindi ka sumuong, hindi mo malalasan talaga yung sarap eh. O di, sinubukan kong lasahan. At masarap naman. Even though pagkatapos nun ayaw na akong kausapin, mabaunayin ako. But again, those things that God is bringing to us, we know, if we think and if we just picture it, parang unpleasant yung mga bagay-bagay. But He's requiring us something. Just follow my lead. I will not fail you. Let's bow our heads and close our eyes. Tayo pa'y manalangin. Panginoon, sa umagang ito, salamat po sa iyo sa napakayamang kapahayagan ng iyong mga salita. You don't want these words to be wasted, God, as we have heard it and received it. Aking dalangin, O Diyos, na sa lugar na ito at sa bawat naabot ng tinig na ito, gagawa kami ng desisyon. Hakbang kami tungo sa iyong gusto at kalooban. Gagawaan ng paraan. Alam naman namin, hindi sa aming sariling kakayanan, kundi sa biyayang binibigay mo rin sa amin, makapangyari ang iyong kalooban. You are dead serious, God, to bring peace that will rule our hearts and our minds. And it is in our willingness and obedience
that this peace of yours will rule us and dominate us. God, by your grace, help us to follow your ways. Nandito, Panginoon, ang iyong mga anak. Alam ko, dead serious ang aming kaaway, ang demonyo na nakawin kung anuman ang aming tinanggap ngayon. Pero ang aking dalangin, Panginoon, i-preserve mo po ang lahat ng mga binhi na nahasik nga sa oras na ito. At makapangyari ito sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan mo kami na mag-engage ng maayos sa aming buhay pananampalataya sa iyo. Hindi kami nandito para ang aming pananampalataya ay status ko lang. Pantay lang. Kung ano yung noon, ganun pa rin ngayon. Gusto mo umangat ito. At makita namin ang benepisyo ng pananampalatayang ito sa iyo. Dahil sa totoo lang, kagandahan, kaayusan, at tunay na masaganang buhay ang iyong inilaan. Ngayong araw na ito, Panginoon, malaya ka pong kumilos sa puso't buhay ng bawat isa. We pray that your word will never, never return to you void. But it will accomplish. It will us in this church. Lord, it will be accomplished. And it will prosper. Surely it will prosper, God. Mananagana, Panginoon, ang mga salitang ito na sa amin na tumanggap nito. Malaya ka pong kumilos, Panginoon, sa aming mga buhay. God, let your will be done. And together, surely we will see your kingdom has come. Have your way. Take your place. We entrust everything unto you. This life is yours. Everything is yours. In Jesus' name. Hallelujah. We love you, Lord. We bless you. Close enough to feel your touch. I'm in between your loving arms. Worship is my heart's response. You're all I want. You're all I want. Close enough to see your face. I'm caught in your eyes, your gaze. I can hear the sound of heaven call my name. You call my
giving Him our all, to always bring Him praise and bless His holy name. For in this life that we have already given to Him, there will always be awe and wonder, because His presence will always be our all. God, we thank You for once again speaking to each and every one of us here. We know we have heard it generally, but we know You are speaking personally. There are still a lot of things that You want us to address in this life as a believer. God, I pray that we all will be dead serious to follow Your lead through Your Holy Spirit. And just lifting up the name of Jesus in this life that we live. God, sa simbahang ito, aming dalangin, hindi lang kami parokyano, kundi kami deboto sa iyong sayo. Ginagawa ang kalooban Mo kahit na marami kaming ginagawa sa pansarili namin. Naniniwala kami, Panginoon, ito ang sikreto ng kapayapaan na mag-ahari sa buhay ng bawat isa. Aking dalangin, Panginoon, nakatagpuin Mo ang bawat isa po sa amin. Tulungan Mo kami na maging kaisa sa lahat ng Iyong gusto. Ang salita Mo ay hindi po nababaliwala. Ang banal ng Espiritu ay sinusunod. At alam namin, tinutulungan niya rin kami sa lahat ng aming gagawin. Salamat, Panginoon. Patuloy kaming mananalangin. Patuloy kaming magiging matatag sa lahat ng aming inaharap. Patuloy kami, Panginoon, na magdadala ng mabuting patotoo sa aming mga buhay. Salamat, salamat, O Diyos. Alam ko, marami kang sorpresa sa buhay ng bawat isa, sa pamilya ng bawat isa. Tulungan Mo kami na makapangyaring, Panginoon, ang gusto Mo sa amin. I thank You, Lord God, that I'm privileged to share this to each and every one of us here. And I'm declaring, Lord God, the anointing of our God to be upon each and every one. Lord, increase the anointing of everyone, that we will all be able to follow You with all of our hearts, with all of our soul, with all of our being. That Your grace will be overflowing in the lives of everyone. And God, masusurpresa kami dahil alam namin mag-uumapaw at magiging masagana ang Iyong mga pagpapala, ang mga milagro at himala Mo sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, nire-release ko ang blessings Mo sa buhay ng bawat isa. Tagumpay, kalakasan, kalusugan, at patuloy na pupunuan ang lahat ng pangangailangan. Panginoon, sa lahat ng ito, Ikaw lang ang aming bigyan ng parangal. Ikaw lang, Panginoon, ang aming luluwalhatiin at tatanggalin. Wala nang katulad aming Diyos. Hallelujah! Thank you, Lord. Such wonderful time in Your presence. In Jesus' name we pray, and everybody shout, Amen. Hello? Hello? Kala ko nawawala yung boses ko eh. Baka natatabunan lang. Well, before we finally end the service, we wanted to invite yung kaibigan ni Tomas to be in here in front. Samahan mo na, Tomas, para hindi siya mahiya. Yan. Huwag ka mahiya. Hindi kami nangangagat at nabakunahan na rin kami. May anti-rabies na rin kami. Ang aming ipapasa sa iyo ay buhay ng Panginoon. Well, tingin mo na sa akin, Kuya. So, gusto kong malaman mo, personally, mahal na mahal ka ng Panginoon. Kung bakit ka nandito, hindi para i-humiliate ka, kundi iangat ka pa. So, bigyan mo lang siya ng malayang pagkilos. Dahil ito yung simula ng buhay na alam mong masusubukan pero mananagumpay. So, sundan mo ako sa isang simpleng panalangin. Okay? Kayo mga nandiyan dyan, kung meron man sa online na gusto niyong pasunurin sa panalangin, you can. Okay? So, pigit ka lang, yuko ka lang, at
sabihin mo ng malakas ang panalangin ito. Personally, okay? Sabihin natin ng malakas. Panginoon, ako po'y nagpapasalamat sa iyo. Dinala mo ako sa lugar na ito para ako ay makaranas mula sa iyo ng iyong pag-abot sa buhay na ito at pagmamahal na gusto mo pang ipadama sa akin. Ngayong oras na ito, aking binubuksan ang aking puso, ang aking buong buhay. Panginoong Yesus, ikaw ay aking tinatanggap bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula sa araw na ito, maghari ka sa akin, pangunahan mo ako sa aking buhay. Tulungan mo ako na madiskubre ko pa ang mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay ko. Sa iyo na ito, Panginoon, sakupin mo po. Salamat, ako'y ligtas na, pinatawad sa aking mga kasalanan, at may buhay na walang hanggan. Samahan mo ako, pagpalain mo ang buhay na ito, at pagpala din ako ng ibang buhay. Ito ang aking dalangin sa tanging pangalan ng aking Panginoong Yesus. Amen and amen. Congrats. So, mahirap? Madali. Madali lang. Okay. Sama ka muna kay Kuya Morris para may pag-pray ka. Okay, so thank God for our visitor at sa inyo na nandito. Maraming salamat. Again, you can have your coffee during your CCU. So maraming pong salamat once again. Carry all those deposits at pwede kayo mag-withdraw doon. You are the blessed of the Lord. You are a great blessing and lives will be blessed by your life in Jesus' name.